Inanyayahan ko po ang lahat na magsitayo para po sa ating pag-awit sa ating Lord. Handa na po ba tayong umawit? Amen! Good morning everyone! Yan, isa na naman pong maganda at masayang umaga ang ibinigay sa atin ng Lord. Maganda dahil napakaganda ng sikat ng araw. Amen po ba? Amen! Kaya pasalamatan natin ng Lord and of course masaya dahil kasama na naman po natin ang bawat isa sa ating pagpupuri at pagsamba sa ating Lord. Yan! Na-miss po ba natin ang bawat isa? Tingnan nga po natin yung ating kapatid. Ngitian po natin sila ng ating matamis na ngiti. Yan! Para may pakita po natin na nami-miss talaga natin sila. Tunay naman na napakasaya kung tayo po ay laging magkakasama, di ba? Na sumasamba sa ating Lord. Kaya sa umagang ito, sama-sama po tayong umawit at kamayan po natin ang bawat isa sa ating pag-awit ng Ang Puso Ko'y Masaya. Patuloy po tayong umawi, tayo po ay sumayaw sa galak. Tayo'y magpasalamat.
umagang ito. Kaya, mamaya po ay tuloy-tuloy po yung ating awitan. Pero sa ngayon po, pwede na po muna tayong makaupo. ah, umagang ito. Ano po, at bago tayo magsimula, gusto ko yung mas may energy na sigaw at mas makita yung galak. So, pag sinabi kong sumigaw, sasabihin nyo, pag sinabi kong may galak, yung pinakamalakas natin, okay ba? Ulitin natin, sumigaw ng may galak, sumigaw ng may galak, sumigaw. Yan, ganyang energy dapat ang ipakita natin sa Panginoon dahil ngayong umaga talagang nakakatuwa na makita natin ang isa't isa. Sabi nga po, napakagandang tingnan, nagsama-sama po, umawi together with God's wonderful people. Kaya ngayong umaga, ipakita natin kung gaano tayo natutuwa, kung gaano tayo nagagalak, nakatabi natin yung mga katabi natin ngayong umaga. Batiin natin sila ng isang magandang umaga. Ipinapakita kung gaano tayo natutuwa at nagagalak. Yan. Ano po, so talaga namang nakakatuwang makita na kayo ay tuwang-tuwa sa inyong mga katabi. Kasi ako po dito ay natutuwa po ako na makita kayong lahat ngayong umaga. And tunay nga po na hindi po matutumbasan ng kahit anong kayamanan dito sa mundo. Ito pong mga ganitong pagkakataon. Ano po? At dahil dyan, nais ko pong mag-share ng isang kwento or isang story about po being rich in God things. So, ano ba yung kwento natin ngayon? So, meron pong dalawa pala. Okay, meron pong isang tao na kung saan siya po ay mayaman. As in, sa kanilang lugar, siya po yung pinakamayaman. O, sabihin na natin may resort, may taas ang gate, ang tawag po doon, ang pader, ano po, talagang pagpapasok, ikiklik lang, open na. So talagang napakayaman niya. Ano po, at meron naman siyang isang tauhan, isang hardinero. Ano po, isang hardinero, pero ito naman po, ang kabaliktaran niya. Yung isa, mayaman, at talagang sa kanya, walang Diyos. Ako ang gumawa ng lahat ng ito, nitong kung anong meron ako. Ako yung may ano niyan, ako yung may gawa niyan. While ito naman pong hardinero, is total opposite niya. Hindi po siya biniyayaan ng kayamanan, pero sabi po doon, he is a man who loved God. Siya po yung tao na talagang binibigyan niya ng pagpapahalaga at pag-ibig ang Panginoon. Then one day, sabi po nung may kumatok po sa bahay nung mayaman, at pag-open niyo po nakita niya yung hardinero. At sabi nung hardinero, "Sir, ako po nanaginip kagabi. Ay mamamatay daw po mamayang hating gabi yung pinakamayamang tao dito sa ating lugar." So sabi po nung mayamang lalaki, naniniwala ka dyan? Ako, mamamatay mamayang gabi. So parang sabi niya, huwag kang maniwala sa panaginip mo, sige, umalis ka na. Pero sa totoo, nag-ano po siya na napaisip siya. Totoo kaya yung sinabi niya? Mamamatay kaya ako mamayang gabi? So, kahit hindi siya naniniwala, ang ginawa po nung mayaman ay tinawag niya yung kaibigan niyang doktor. Sabi niya, dito ka na matulog hanggang bukas ka na umuwi ng madaling araw. Kasi sabi nung hardinero ko, mamamatay daw yung pinakamayamang tao ngayong hating gabi. So, ang ginawa nila, hindi siya natulog. Nakipaglaro, board games, doon sa kanyang kaibigan doktor. At doktor yung tinawag niya para in case na may mangyari sa kanya, so merong tutulong sa kanya. Hanggang sa natapos na sila, 12 o'clock na, wala naman nangyayari. Okay siya. Tapos, sige, huling round na lang. Sabi niya, huling round ng game. Natapos yung game, wala pong nangyaring masama sa kanya. So sabi, sige, kaibigan, pwede ka nang umuwi. Okay na ako. So umuwi na po yung doktor. Then, maya-maya po ay
biglang may kumatok uli sa bahay. Sabi nung mayaman, ay baka ito yung kaibigan ng doktor, baka may nakalimutan lang siyang bagay, baka kukunin niya. Pero sa surprise niya po, pag open niya, may nakita po siyang isang batang babae. At ang sabi po nung batang babae doon, sabi po, "Sir, ngayong gabi po namatay po yung aking ama." Sabi ng mayaman, "Oh, ay sino bang tatay mo?" Kasi di ba sinabi nung na may mamatay daw yung pinakamayamang tao sa kanilang lugar. So napaisip siya, may mas mayaman pa sa akin? Ha? Sino bang tatay mo? Sinagot po ng babae, yun pong hardinero nyo. Ano po yung gustong ipakita sa akin? Ano po, isa sa atin nung story. We may not be rich when it comes to worldly things. Hindi po tayo mayaman pagdating sa mga bagay na nakikita natin dito sa mundo. Pero because that man loved God more than anything else, hindi po yung mayaman sa worldly things yung kinuha, kung hindi yung taong may pagmamahal sa Panginoon. Which is, siya yung pinakamayaman doon. Hindi man sa material na bagay, pero when it comes to godly things, siya po ang pinakamayaman. Hindi ko po sinasabi na pag kayo ay mag-ingat kayo mamayang gabi. Pinapakita lang po nito na kahit anong yaman ang meron tayo sa mundo, hindi po nito matutumbasan ang kayamanan sa langit. At ngayong umaga, ipakita natin sa Panginoon na more than the material things, more than the money, more than the richness na makukuha po natin dito sa mundo, wala po tayong ibang gusto kung hindi sa piling niya. Ipakita natin ngayong umaga na ang puso natin ay para sa Panginoon. Ngayong umaga, ibigay natin sa Panginoon kung ano yung nararapat sa Kanya. Kaya ngayong umaga po, inaanyayahan kang bawat isa na muli ay magsitayo. I-ready natin yung puso natin, ipakita natin kung gaano natin ninanais, hindi ang kayamanan dito sa mundo, kundi ang kayamanan na makapiling ang Panginoon sa langit. At ang lahat ng bagay na kaya niyang ibigay sa atin. Sige po, tayo po ay tumayo. I-ready natin ang ating mga puso as we sing again songs of worship sa Panginoon. Ituon natin ang ating sarili at talagang ngayong umaga wala tayong ibang gustong papurihan, wala tayong gustong ibang awitan, bigyan ng papuri kung hindi ang ating Panginoong Diyos. For He is good, for He is amazing, for He is magnificent. Sige po, muli po tinatawagan ko ang music team. Patuloy po tayong magpuri at sumamba sa ating Lord sa umagang ito. Bilang mga anak ng Diyos, great opportunity po natin na tayo po ay naririto. Tayo po ay sumasamba, nagpupuri, at umaawit sa ating Panginoon. Great opportunity po natin na tayo po ay dinala niya sa lugar na ito ng may kalakasan, ng may kagalakan, at naroon ang desire na patuloy na taas siya sa ating mga buhay. Kaya sa umagang ito, patuloy natin siyang sambahin ng buong puso. Ialay natin sa Diyos ang ating buong lakas at ang ating buong buhay. Walang ibang Diyos na dapat paghandugan at alayan ng tanging papuri at pagsamba kundi ang ating Panginoong Hesus. Hayaan natin siya ang maging hari ng ating mga buhay upang tayo'y patuloy na maging daluyan ng mga pagpapalang espiritual para po sa ating mga kapatid, para po sa ibang tao na ating nakakasalamuha. Manatili tayong naglilingkod sa Lord upang sa habang panahon tayo ay laging sasamba.
sa'yo ako ay laging sasamba. Papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, O Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba sa aking Diyos. Panginoon, sa'yo ako ay laging sasamba, sasamba. Papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, O Diyos. Panginoon, sa'yo ako ay laging sasamba. Papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, O Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y
aming puso na ikaw po ay aming mapapurihan, na ikaw po ay aming itaas sa aming mga buhay, Panginoon. We pray, Lord, na patuloy mo po kaming tulungan, Lord, na ikaw po ay aming mapapurihan sa bawat sandali ng aming buhay, Panginoon. Kahit nasa gitna man kami ng mga suliranin, ng kaguluhan, kahirapan at mga kagipitan, Panginoon, ano man ang aming kalalagayan, Panginoon, naway patuloy ka naming mapapurihan, naway patuloy na mailagay sa aming puso ang ikaw po ay aming itaas, ikaw po ay aming maluwalhati sa bawat araw ng aming buhay. Sa bawat paghinga, sa bawat umaga ng aming pagising, Panginoon, we pray, Lord, na patuloy na maging discern namin sa bawat minuto at sa bawat sandali ng aming buhay, na ikaw po ay maluwalhati at mapupurihan. Sa iyo po namin itinataas ang pinakamataas naming papuri at pagsamba sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon. Pwede na po tayong makaupo. Pray muna po tayo. Lord, we thank you for the opportunity again we can listen to your word. Dalayan ko, Santong Espiritu, ang pagkilos niyo po sa puso at isipan ng bawat isa, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. At ang iyong salita, Panginoon, ay maihahayag ngayong umaga. In Jesus' name we pray. Amen. Kung natatandaan po ninyo, tatandaan po ba si Ray Olmsted, yung Amerikanong mataba na, yung malaki na, dati na-attend dyan. Kasi po siya ay nakapag-ipon na napakaraming libro. Sobrang dami. Siguro, milyon na po yung halaga dahil lang isang libro. Actually, ito pong Bible na to, binigay niya po sa akin ito eh. Ito yung yung MacArthur Bible. Ito po ay 3,000 ang isa. Madami ho siyang ganyan. So, yung si Ate Flor, pinag-pray ko po na ibinigay na po yung mga libro niya po sa akin. So, binigay po, no? So, ako po yung nangangailangan ng mga karton na yung balikbayang boxes. Kasi, parang, Kuya Ian, ilan na ba yung mga karton doon sa inyo? Meron ba 12 na yun? Ha? Siguro kailangan pa ng mga 10, baka 15. Ganun ho kadami yung kailangan pa na boxes. Minsan tinanong ko si Pastor Benji, sabi ko, Pastor, meron ka ba mga balikbayang boxes? Sabi niya, wala, pero tanongin mo si Uma. Si Uma kilala niya.
So, parang ano yun hinatid ko si Faith sa Peter Paul. So, I decided, sabi ko, ano kaya, pumuntahan ko na agad si Uma para isang labas na. Kasi matraffic doon sa amin, ginagawa. Noong time na yun, may hinaharang-harang kasi bagong semento yung kalsada. So, tumuloy ako. Nagtataka ako doon, pagdating ko doon sa Mangilag, ang tagal sumagot ni Uma. Sabi, bakit? Parang walang tao. Ayun pala, siya po ay may sakit. So, ang ginawa ko po ay, sabi daw niya, nilalagnat daw siya, high fever Tapos, nagsusuka. So I decided na, sabi ko, dadali na kita sa doktor. So, dinala ko sa doctors. So, meron po siyang UTI, tapos ang platelet po niya ay 145, mababa, sabi ng doktor. Sabi ng doktor, ganito gagawin natin, bibilugan ko lahat ng problema niya. So, yun nga. So pinalabas naman, eventually pinalabas. Tapos, sabi ko, the following day, babalikan kita, dadaling kita uli sa kasi sabi ng doktor, monitor natin yung platelet. So, parang hapon po yun, ibinalik ko. Wala na po yung UTI. Ang problema, lalo bumaba yung kanyang platelet. So, sabi ko siya, ay wala nang magagawa. I-admit ka na. So, pina-admit ko na po. Ako na nga nagdesisyon kasi nga, Pero sumama naman po siya. Kasi nga, hindi siya masyado kumakain, hindi uminom ng tubig. So, hanggang ngayon, nadon po ngayon siya sa hospital pa. Kaya noong Thursday, din ako nakapunta kasi, halos buong araw na ganon. So, kaya ako po nasa likod kasi susunduin po siya ng mga kabataan sa Korea. Iuuwi na po siya sa Korea. Ang problema, yung anak ni Pastor Jong, ako yung contact. Tapos si Mario po ngayon na doon sa Terminal 1, siya magsusundo. Ako din yung contact. Ngayon, ang problema, hindi magkaigi dahil yung pangalan nila doon sa Facebook, mga Korean ang characters. Kaya kagabi, akala ko yon, iba pala yung napasendan ko. Iba pala yung sino kaya? Iba pala ito. Kasi sabi nila, daw English. Sabi ko, hindi ko alam English kasi Korean yung characters. So, yun po yung problema ngayon. So, mamaya malalaman natin kung ano nangyari. So, kasi, paano yun? Hindi ko rin alam no? So, Korean yung character. So, nagsisend ako ng mga info. Ganito ang gagawin natin. Ganun ba? So, sa ibang Koreano na pala napadala ko. Sabi ko, grabe. So ngayon, nandun po siya sa hinihintay na po, dadating na daw sila So, ewan ko ano mangyari kay Kuya Mario. Sabi niya, maglalagay daw siya ng placard. Sabi ko, sana magkaigi. Anyway, pray po natin. Gusto na lang, sabi ko, dalhin na lang dun si Uma sa Korea. Sige ba, nung pandemic, yung kanyang asawa namatay na po dito. Ayaw na po natin, pati siya dito, ayaw na rin dito paabutan yung mga yan. So, nakakaawa naman po. So, 74 years old na po siya 74 years old. Tapos, medyo traumatic po sa kanya. Wala po kasing private room dyan sa Candelaria Doctor. So, dinala po siya doon sa female ward, yung may mga kasama. Yung katabi po niya namatay kahapon. Namatay. So, sabi niya, pag inom lang ng tubig, so patay. Sabi ko, grabe. So, matindi po yung patay. So, ganun po. Kaya, pag-pray po natin, sabi nga niya, okay na lang daw siya mamatay dito sa Pilipinas. Pero ako, wag lang po ngayon. Wag po ngayon. Sa ibang panahon muna. Okay. Sige. Start po tayo. Ang ating pag-aaral po ngayon. Pag-pray natin kasi ang dami pong may sakit. Yan, okay. Hindi po ito nag-slide, Bumagsak po siya. Ito naman paakyat sa taas. Alam niyo po mga kapatid, sa buhay Kristiyano, wala pong middle ground. Yung gitna-gitna ka lang. Parang yung sa negosyanteng in-check, ayaw niya pumunta sa langit, di siya po gusto pumunta sa impyerno. Alam mo kung saan siya? Sa crossing, magtitinda raw siya ng juice. So, hindi ba lang ganon? So, doon lang daw siya sa gitna. Marami palang tao dito. So, negosyo pa din. So, wala pong ganon na kung saan, doon ka lang sa gitna, tapos yung ima pupunta sa impyerno, tapos magtitinda ka ng palamig. So, wala pong ganon. Sa buhay Kristiyano po, wala pong middle ground. Walang neutral zone ang tawag nila. Walang neutral zone. Kasi hindi po totoo yan, sabi nga nila, the fallacy of a neutral zone. There is no middle ground when it comes to the Lord.
pagdating sa Panginoon po, walang ano lang po ako, gusto ko sa Diyos, pero gusto ko rin sa kasalanan. Wala akong ganon. Tandaan niyo po yan. So, sinasabi ng salita ng Panginoon, it's either you go up, or eventually you go down. Diba? So, sabi po ni Jesus, tingnan niyo sa Message Bible po, tingnan niyo po, no? Sabi po rito, no? Ang ganda po ng translation sabi niya, no? Si Jesus ang nagsasabi po niya, Message translation po yan. This is war, sabi niya, this is war. And there is no neutral ground. If you're not on my side, you're the enemy. If you're not helping, you're making things worse. Ganon. Sabi niya, kapag hindi ka sa akin, hindi ka kampi sa akin, kalabang kita. Ganon lang po siya. Tinagalog po yan, sabi po dito sa Tagalog po yan, no? Sabi po ni Jesus, sabi po niya, malinaw yan, ha? Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At hindi ko kasamang mag-iipon ay nagkakalat. O kaya nga dito po sa sa gawain po natin, 'di ba yun nga dapat naglilinis. Yung iba hindi na naglilinis, ano ginagawa? Ay nagkakalat pa. So, yun ang problema, hindi na natulog, magkakalat pa, edi lalo nang, 'di ba? Kaya sabi ni Jesus, kung hindi ka nagtitipon kasama ko, nagkakalat ka. Wala pong middle ground po sa sa Panginoon. Kaya kung titingnan po natin itong image na to, 'di ba cold, ang lamig-lamig mo, parang wala ako sa wala akong pakialam sa Panginoon. Yung isa naman, yung hot na hot, yung talagang grabe. Hindi niya Ang gusto ko nga lang, anong tawag diyan? Maligamgam. Ang tawag po sa ibang translation ay malahininga. O tingnan niyo nga yung hininga nung katabi niyo. Nung si Mr. Bean So, wala pong ganyan. Hindi ka pwede na hindi ka naman malamig. Hindi ka rin naman mainit. Hindi pwede po yan. Kasi walang neutral ground pagdating po sa Panginoon. Kasi sinasabi po ng salita ng Diyos sa Revelation chapter 3, verse 16, is ito pong Laodicean church, simbahan po ito, 7 simbahan, sinulatan ng Panginoon. Sinulatan po ng Panginoon yan, At binibigyan niya ng comment, ito yung mga comment ko sa inyo, ha? May mga simbahan ayos yung performance, pero itong Laodicean church, yung taga Laodicea, ayun ang medyo malaking problema po nila. Bakit? Kasi hindi nga sila maintindihan. Sila po hindi naman sila malamig, hindi na sila mainit. So gitna-gitna lang sila. Ano sabi ni Jesus? Revelation chapter 3 verse 16. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Ganun pala. Yung mga tao na talagang walang paninindigan, neutral ka lang, isusuka ka ng Panginoon. Kasi sabi nito, ngunit dahil ikay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. So, hindi pwede. Ito sinasabi ni Kristo, hindi ka pwede sa gitna lang. Kasi pag sa gitna ka, kalaban ka ng Panginoon. Hindi niya tatanggapin yan Kaya lahat po ng mga tao na sumusunod sa Kanya, it's either you obey or you do not obey. Ganun lang po kasimple. Yes or no lang po ito. Di ba? Yes or no lang sinasabi po niya. So, bagamat hindi talaga, hindi madali, kaya nga po, it's either you become worse or you progress. Tagalog po So, pwede po na ikaw ay paglala o paglago. Alam niyo po yung emphasis ng paglala. Inaaral ko pa yun, paano magkaroon ng ganyan sa word. Mahirap pala yan. Nilagyan kasi paglala, kasi may emphasis, o paglago. Yan. Alam niyo mga kapatid na ito po, the worsening of sin, yung paglala ng kasalanan o yung pag-unlad ng pagsunod mo. Dalawa lang po yan Pag hindi ka lalago, maniwala ka po mga kapatid, ikaw ay papunta sa kasalanan. So hindi ka pwede tumigil Kaya nga, yung ba ay lumalala ang kasalanan o ikaw ay lumalago? So paglala ng kasalanan o paglago sa pagsunod. Dalawa lang po siya. Ganun po Now, gusto ko po makita po natin, ito maintindihan po niyo, ang paglayo sa Diyos, hindi po yan yung bigla. Tandaan niyo po yan, tawag po natin yan, there is progression of sin. Meron pong development muna ang kasalanan. Parang ginawa po nila doon sa isang palaka, na ano po ba yung experiment?
So ang ginawa po nila, nilagay po nila sa parang malaking kawa yung palaka. Pero ang ginawa po nila, yung apoy ay sobrang liit. Parang mas maliit pa sa kandila. Siyempre kawa eh. Tapos naglagay sila ng palaka doon sa loob. Ngayon, ito naman palaka, dahil yung init ay unti-unti, hindi niya man namamalayan na na umiinit na yung yung kawa eh. Hindi niya alam eh. Kasi yung katawan niya, habang tumatagal, nag-a-adjust. Kasi mahina eh. Alam niyo, eventually doon sa experience po niyo, yung palaka ay namatay. Kasi huli na, nung malaman niya na sobrang init, na hindi na siya pwede tumalon. Ganon mga kapatid ang kasalanan. Sin is a progression. Hindi po yung isang araw, ay, backslide ako, ay, ayoko na siya. Hindi po ganon. Nagsisimula po yan sa mga simpleng kapabayaan. Hindi nagbabasa ng Bible eh. Ayoko na mag-pray. O, yun na. Nagsimula ka na. At isang araw, makikita mo yung sarili mo, wow, ganito na pala. Kasi ang kasalanan po, hindi naman yan bigla eh. Yung paghulog mo, yung pagkabulok, yung deterioration, hindi po yan. Yan po yung unti-unting marami po mga kawalan ng disiplina, kawalan ng interes, hanggang sa isang araw nakita mo, ay ganito na ako. Huli na ang lahat. Huli na. So, kaya nga paglala eh, hindi po siya yung basta-bastang kasalanan lang, kundi ito po ay paglala. Napabayaan eh. Yung deterioration po, no? Di ba? So, kapag hindi ka paakyat, eventually, tinaman niyo mga baitang hanggang sa ikaw ay mahuhulog na po, no? So, ang tawag po natin dyan, tinatawag po nila na progression of sin. Nagpo-progress siya eh. Lumalala siya. Pero unti-unti, hindi mo namamalayan. Okay? May talata po tayo dito. At mamaya may tao po tayong pag-aaralan, titingnan natin. Ito gagawin natin practical para mas maintindihan nyo, no? So, sabi po dito sa Psalm 1. Okay? Sige, buksan na po natin ating Bible. Yung Bible po kasi, yung Biblia, usually po yung Book of Psalm, yung awit po, ay nasa gitna agad yan. Kaya hindi ka maliligaw. Pag binuksan mo yung Bible, hatiin mo lang sa gitna na gano'n, no? Nasa middle part. Tamo, wala nga, hinawaan ko lang, tinansya-tansya ko, di awit na agad. So, madali po siya. So, Genesis sa unahan. Pahayag sa dulo, ay awit agad na sa gitna. Ay, di kadali. Pero Psalm 1, no? Awit, so hindi daw pinopronounce siya na Psalms. Kasi iisa eh. Awit eh. Pero pag binanggit mo siyang libro, Psalms. Kasi mga awit. Kasi marami siyang awit. So pag isa lang, di Psalm, awit lang siya. Now, babasahin ko muna sa English, pero sundan na po niyo sa Tagalog. Sabi po rito, Blessed is the one who does not walk in the step with the wicked, or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers. Tingnan nyo, company of mockers. Yung mga pinagtatawanan, yung hindi siniseryoso ang Diyos. Di ba yan, no? But whose delight is in the law of the Lord, and who meditates His law day and night. That person is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither, and whatever they do, prosper. Okay. Sabi po rito, sa Tagalog po, tatagalogin po natin, sabi rito, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama. Hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukot siya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at sa gabi. Sabi po dito, katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng batisan, laging sariwang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Hindi gayon ang sinumang gumagawa ng masama. Ito'y tulad ng ipa, hangin ang siyang magtatangay. Sa araw ng paghuhukom, yan, parusa niya'y nakalaan. Siya'y ihihiwalay sa grupo ng mga banal. Sa mga taong matuwid, si Yahweh ay pumapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. So, ngayon pong umaga, titingnan po natin how sin progresses. Paano po ba ang kasalanan na de-develop? Paano po ba ito unti-unting na nahuhubog sa ating buhay na eventually nakita mo, ay ganito na pala ako kalala. Di ba? Ngayon, minsan, may mga bata po ako nakausap.
parang 5 sila. 5, kinakausap ko. Actually, kaklase ni Brenton, dumating sa bahay. 5 sila, no? So, siyempre, opportunity mag-share. In-interview ko muna. Aba, ay yung 4 ay hindi naniniwala sa Diyos. Minsan kasi yung pagiging atheist, parang na lang yung, gaya-gaya. Pero pwedeng namang hindi gaya-gaya, talagang ganon, nag-aaral. Yung isa, sabi ko, ikaw naman, bakit ka naniniwala sa Diyos? Ay, sabi niya, Pastor, yung mama ko po, sinasama ko sa church every Sunday. Sipin mo yun. Lahat po yung 4, yung mga magulang nila, wala masyadong interest sa church. Kaya wala tayong magagawa doon. So, nagkaganon ba yung mga bata dahil gano'n lang? Hindi. May problema yung magulang. So, isa lang po doon yung bata. Sabi niya, hindi po, nag-church po kami. Sinasama, dinadala ko ng aking magulang every Sunday. Alam niyo mga kapatid, kapag sa magulang, ang church ay optional. Optional, yung gusto mo hindi. Huwag mo asahan yung anak mo isang araw magkakaroon na interest patungkol sa Diyos. Pag ang bata may sakit, hindi kumakain, anong ginagawa? Kuya Jun, hindi kumakain yung mga bata, hindi kumakain. May sakit, painumin ng gawin. Anong gagawin? Hindi kumakain. Hindi nga kumakain eh. Ay, papainom ng gamot, ay sumunod, anong ginagawa? Pinipilit yata. O, paano? Anong gagawin mo? Nagulat si Kuya Jun, wala si Tarcorotis. Wala na, malalaki na anak mo eh. Okay, mo, anong gagawin? Pipilitin. Papaluin. Papaluin. Ay, papaluin. Ay, papaluin. Sige. Uminom ka. Ito. Kasimple namang usap di ba? Yung sa Facebook nga, yung sumusubo, ang ginawa nung ina, yung anak ayaw kumain. Ang ginawa, sinapakin tatay. Nakita nung anak, sinubo, kumain na rin siya. Sabi nung ina, sige, 2 kayo. Ay, sinapok eh. Ay, di bata nakita niya, nga agad nga. Ay, kasimple. Yun nga po eh. Gamot pa lang yung pinag-uusapan natin, talagang wala kang choice. Yung church pa kaya? Di ba? So, dito makita po natin, kaya wag kayong isang araw sabihin mo yung anak mo na, wala akong interest eh. Di ba? Ay kasi hindi ho natin, ginawa natin kasi ang pagsunod sa Diyos, optional. Yung, ikaw anak, bahala ka. Ay, hindi pa pwedeng bahala. Wala kasing sa gitna. Hindi pwedeng bahala at mapapahamak ka. Di ba? Ngayon, titingnan po natin yung progression ng kasalanan. Kasi sabi rito, basahin muna po natin sa King James Bible. Ito kasi medyo Old English po to 1611. Pero okay din po siya. Blessed is the man. When you say blessed sa Biblia po ay happy. Happy. Happy ka ba? Yan. Masaya. Mapalad. Mapalad hindi malapad. Mapalad. Mapalad Okay. So, huwag niyo babalik ta rin mapalad daw ang tao na hindi lumalakad sa mga payo ng masasama. Hindi rin tumatayo sila doon sa mga daan ng mga makasalanan. O kaya, hindi sila umuupo yung upo, pag ikaw ay umuupo na, kasama ka na, yun? Grabe na po yun. Iba na yan. Di ba? Yan po yung progression of kasalanan. Iisa-isahin po natin. Sa Tagalog po yan. Okay, isa-isahin po natin. Number 1, sabi po rito, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama. Unang hakbang ng kasalanan, payo ng masama. Di ba? So, yung progression of sin starts with listening. Pagkakikinig, kaya nga, dito po, pag isa-isahin po natin yan, merong walking, merong standing, at merong sitting down. Yung sitting down, talaga, umupo na talagang, na sila, kasama na talaga siya. Diba? Identified na po siya doon. So, una, sa Tagalog, sa English po yan, so, listening to ungodly influence. Nakikinig ka pa lang Nanonood ka pa lang. Pinanonood mo Cellphone grabe, no? Cellphone, pinanonood mo Di ba, may mga video dyan Ay, ang daming bulok po dyan. Kaya nga po ang Pilipinas, isa po sa matindi pagdating sa pornography. Yung sa mga bold. Ang Pilipinas po. Grabe po tayo dyan. Isa po tayo sa pinakamatindi sa pornography. At yung mga tao ngayon, hindi nahihiya. Nagtitiktok pa. Di ba? Minsan nga daw, ang kwento, may mga nagbibenta 20 pesos pero hubad. Nakikinig Pakikinig muna. Pangalawa,
ay going. Nakikinig ka. Eh di, sama-sama ka na. Yan, sama-sama lang. At pangatlo, doing. Kaya listening, going, at saka doing. O kita? Bago pa nag-do yan, ay ba mayroon pang mga dalawang proseso. Di ba? So, kaya ang tawag po natin dyan ay progression of sin. Hindi basta-basta ang kasalanan na de-develop eh. Yan po ay unti-unti pong nahuhubog sa ating buhay. O, tingnan po natin. Number one, no? Sabi po dito, no? Blessed is the man that walks not in the counsel of the ungodly. So, yan po yung una. Yan po yung una, no? When you say walk, yan po, yung definition po niya ng walk, it means to listen, makinig, sumang-ayon, no? Ma-impluensyahan, o kaya ma-expose. Yung, di ba? Ma-expose. Kaya mapapansin niyo po, yung, di ba, yung mga jihad, yung mga suicide bomber, ang ginagawa po ng mga matatandang Hamas, yung mga bata, tinitrain, ay di may magpapasabog doon. Nilalargabista nila, nalargabista. Tapos, papanuorin sa bata. Siyempre, yung bata, matatakot. Ginaganon yung mukha ulit, binabalik eh. Bakit? Kinakailangan meron siyang exposure sa kasamaan. At paano papatayin yung mga kalaban. Ganyan po mga kapatid. When you say you walk, doon po yung Hebrew translation po niya, it means you have the exposure. May na-expose ka eh. Kaya yung mga bata, ginaganon yung mukha kasi, biro mo, ginigilitan ng ulo. Siyempre, natatakot yung bata. Hindi, manood ka. Dapat makita mo. So, they are exposing. Kaya later on, kumbaga, hardened criminal, matigas na talaga ang puso, kasi sinimulan sa exposure eh. In-expose nila na, ganyan. Ganyan ang ginagawa natin sa ating mga kalaban. Isipin mo yun. Sabi, no? Saan ka nakakita ng relihiyon? Relihiyon ay pumapatay. Eh, samantalang si Jesus eh, may narinig ka bang kwento kay Jesus na siya pumatay? Siya yung pinatay, pero hindi siya pumapatay. Di ba? Oh. Kaya diyan pala makita mo, maintindihan natin, hindi yan sa Diyos talaga. Oh, di ba? So, dito, mga kapatid, makita natin, so you listen. Nagkakaroon ka na exposure. O kaya, yung mga pinanonood mo, na-expose kayo, nanonood ka, ganun pala, yung nakikita mo, no? Na-expose, naririnig mo. O, sa mga kwentuhan, sa school, diba, no? Sa trabaho, na-expose ka, naririnig mo, nakikita mo. O, yung po doon nagsisimula, yung exposure. Diba? So, ito po yung unang hakbang, papunta sa kasalanan, yung exposure, kailangan natin, mga kapatid, maging tayo dyan, maging maingat tayo. Hinayaan mo yung ungodliness, yung kasamaan, yung kasalanan, ma-impluensyahan ka. Isipin mo, pinanonood mo. Pinakikinggan mo. Oh. Yun ang itinatanim mo, yan? Di basura yun eh. O sige. Oh, basura yun eh. Di ba? Kaya nga kinuwento ko doon sa prayer meeting. Ay di, doon sa amin kasi hinagawa yung ngayon nakakadaan na ng maayos. Traffic. Ako'y nakamotor. Kasi madaling sumingit doon sa motor eh. May kotse. Ay mga senior ang laman. Mga babae pa naman. Binuksan yung bintana. Alam niyo ginawa? Yung mga basura po nila ro sa kotse, itinapon na ro sa labas. Nandun ako na gano'n. Grabe, hindi ko natiis eh. Nilapitan ko talaga. Sabi ko, grabe naman po kayo. Di man lang yung inuwi eh. Dito pa talaga yung tinapon eh. Talagang tinapon. Nagsabihan sila, sabi ko na, huwag mo nang gawin eh. Isipin mo yun. Sa totoo lang, ako po yung hindi nakatiis eh. Sabi ko, grabe naman po, di naman lang yung inuwi. Ay, pauwi na rin naman kayo eh. Nagsisisihan sila doon sa loob. Sabi ko na, sir, huwag mo itapon, ba't mo Ay, puro matatanda, puro mga senior. Ay, puro mga babae. Ang driver, babae din na senior. So, dito makita natin, ay siyempre ko ang makakita ng bata, ay okay lang pala. O, tapon na natin. Sabi ko, grabe, anong gagawin? Grabe. So, dito makita po natin, alam niyo po yung impluensya, yung masamang kapaligiran, di mo naman talaga maiwasan yan eh. Pumunta ka sa school, sa trabaho, kahit saan nga eh. Di ba? May pinuntahan nga kaming patay. Ay pagdating ko doon, nagturo ako eh. Ay lahat na ng babae nakagaling eh. Ay gabing-gabi siya, hindi nila alamig ito mga ito. Ay patay ho yun.
Ay, lahat nakagayon eh. Sabi ko, anong? Tapos, ang tato. Grabe, sabi ko. Yung pinuntahan namin, hindi ho kayo makakalabas doon ng buhay pag pinagtulong-tulungan kayo doon. Grabe. Yung mga babae ang nag-iinom. Nasa gitna sila ng kalsada, yung mga babae. Yung mga lalaki, yung mga asawa, na doon sa tabi, nagsiselfone. Yung baliktad eh. Yung mga lalaki na doon sa cellphone, iniintay yung mga asawa nila. Yung mga babae nagiinom doon sa kalsada, sa gitna. Sabi ko, nako, pag tayo nakabangga dito, di tayo makakalabas ng buhay. Ay sunod-sunod eh. Sabi ko siya. Tapos yung tricycle, ikaw ang tatabi. Hindi sila tatabi. Taga doon sila eh. So tatabi. Ganun mga kapatid. Hinahayaan po kasi natin na tayo ma-expose at yung ating pamilya. Ito po yung simula para magkaroon ng progresyon ng kasalanan, mga kapatid. Diba? Kaya yung araw-araw nating pakikisalamuha sa iba't ibang klaseng tao, iba't ibang klaseng prinsipyo, filosofiya, yung mga pag-iisip, iba-iba, tinuturo sa atin. Naririnig natin. Isipin mo yan. Diba, no? Iba-iba. Kaya yung salitang counsel, di ba sabi ron, hindi daw lumalakad sa payo. Means purpose, layunin, plano. Paraan ng pag-iisip. It refers to an attitude, a state of mind, a viewpoint which determines the decision a person makes. Sa Tagalog po yan, no? Tinagalog ko ba? Hindi, no? Yun na. So, yung wicked dito naman, sinabi kasi ungodly, yung wicked, no? Yung tao po na ang kontrolado lang siya talaga nung laman. Tapos, unstable siya, morally loose. Pagdating sa moral, wala siya. Wala, naku, gabi. Ang matindi nito, ang mga taong ungodly, wala sa Diyos, wala silang pakialam kung anong consequences yung resulta ng ginagawa nila. Wala silang pakialam yan. Unconcerned about the consequences of their choices. Diba? Kaya, minsan, ngayon okay ka pa, huwag ka mag-alala. Isang araw, ano sabi ng Panginoon? Do not be deceived. Galatians chapter 6. God is not mocked. For whatsoever a man sows, that he also shall reap. Sabi niya, huwag ka magpapalinlang, ang Diyos hindi mo kayang lokohin. Kung ano yung tinanim mo, aanihin mo yon. Sabi niya. Kaya ngayon, okay ka pa. Okay ka pa. O ngayon, okay. Pagdating sa dulo, naalaman mo ba? Hindi. So, yung wicked po, hindi nila, dapat doon pa lang eh, doon pa lang. Sandali. Ang dulo pala nito, kapahamakan eh. Dapat doon pa lang, mag-ibalad ka. Hindi pwede. Mapapahamak ako, ayoko na. Ayoko na. Diba? Ayoko na. Isipin mo, meron po akong kasama nung wala po ako online ng Friday. May nakausap ako. Kamusta na yung iyong anak? Ay, nako po, pastor. Ano nangyari? Diabetic eh. Nagsimula po yung pinutol ang daliri. Pinutol eh. Drinking team eh. Hindi tumigil. Pinutol yung paa. Tuloy pa din. Alam mo ngayon, naka-wheelchair. Pinutol na yung, ano ba tawag dito? Binti. Binti. Di 40 na. Binti. Pinutol. Ang tanong ngayon, sige, tanong nyo, ano nangyari? Pinutol eh. Tanong mo, kay John, tanong mo, ano nangyari na? Ano yun? Di tuloy pa rin siya. Ang sabi ng ina, alam mo anak, isang araw, saan susunod? Hindi, wala dyan. Ano mo pwede? Dito na. Dito na. Sabi niya, alam mo anak, pag hindi ka tumigil, dito ng putol. Sabi nga, hindi siya kinakabahan doon sa ginagawa niya. Hindi man lang siya natakot. Yung una pa lang, dapat natakot ka na, di ba, sir? Aba, nag-unti-unti na eh. Wala na dito. Ano yun? Hindi nagaganong-ganong ka doon. Talagang step no ka lang palagi doon. Ang sabi ng ina niya, alam mo po, ang susunod po niya dito, ang putol. Dito po yung sinasabi ng
wala po silang pakialam kung ano yung magiging consequences ng ginagawa nila. Ay, huwag mo sabihin naman sabi niya, Pastor, ang tanda ako na eh. Pero mo, matanda na ako, ngayon, alagain ko pa siya ngayon. Siya nga naman, naka-wheelchair eh. Saka nalulungkot ako, sabi ko, bakit ganon? Ang simula po nung kasalanan, meron kang exposure. Ha? And then you start to agree. Yung ikaw, ay, oo nga, ayos lang. You start to agree. Okay na. Kasi nagkakaroon ka ng exposure, no? Oh. Kaya dito mga kapatid, iingatan po natin ito. So, ang payo po dito, ibig sabihin kanina, yun, tinagalog ko pala dito. Ang payo, ibig sabihin, ay layunin, plano, sistema, paraan ng pag-iisip, kalagayan ng kaisipan, pananaw at basihan ng desisyon. Yun po ibig sabihin ng payo doon. Di ba? So, mga kapatid, intindihin po natin ito, no? Kaya nga, kaya importante na natin, ang simula po, yung exposure muna. Abay, hinahayaan mo ma-expose ka eh. Dapat hindi ganon. Hindi dapat ganon. Ay, nako, hindi dapat yan. Tigil mo na yan. Doon pa lang, alam mo bakit? Kaya nga minsan yung mga taong nag-aaral magbisyo, alam mo, huwag mo simulan yan. Baka pag nakapasok, di ka na makalabas dyan. Amen po ba? Sabihin mo sa kanya, alam mo, huwag mo na simulan dyan. Baka pag ikaw ay pumasok dyan, hindi ka na makalabas. At maraming ganun na pong tao. Hindi mo alam na pag nakapasok ka dyan, hindi ka na makakalabas. Huwag mo nang simulan. Ako po, totoo lang po, nagsubok din po ako manigarilyo. Kasi layo ng school namin eh. Pero hindi alam ni mama yung magsasabihin. Hindi, nung high school po ako noon. Sinubukan ko naman, alam mo, testing, Grabe, nasa bus po ako, sinimulan kong gano'n. Nahilo ako, sabi, ayoko, hindi pwede to. Siguro sinabi na Lord, hihiluhin kita. Nahilo po ako, tumigil po ako. Sabi, ayoko yan. Hindi para sa akin yan. Hindi para sa akin yan. Bumili po ako ng pakain sa pusa. Parang napaawa naman ako doon sa nagtitinda. Ang dami yung tato eh. Sabi, babae, sabi ko, Ining, bakit ka nagpatato? Sinichika ko eh. Sabi niya, Sir, broken-hearted po ako eh. Ay nga, broken-hearted ka? Tapos ganyan, nagpatato ka? Sabi niya, opo eh. Ay bakit? Giba, nung tinatuan ka, nagsugat siya na maga, sakit na sakit nga eh. Sabi ko, hindi ko maintindihan, hindi ko rin magets eh. Tanong mo yung katabi mo, broken-hearted ka ba? Hindi ka, sakit na nga nun, tapos magpapatato, dadagdagan mo ng sakit. Sabi ko, alam mo, minsan, makipag-usap po kayo doon sa mga tao, makikita niyo po yung sabi ko, grabe. Sabi ko, wala bang nagpayo sa'yo na hindi maganda yan eh. Ngayon po, naglabas na po ang PNP. PNP po, no? Hindi na ho sila tatanggap ng mga may tatong kita. Bawal na po. Siya nga naman. Actually po, nakakita nga po ako sa TikTok, teacher eh. Nagsasayaw pa eh. Grabe ang tattoo dito, may dito. Ay DepEd yun, naka-uniform eh. Diba? In-expose mo yung estudyante mo doon, ano ibig sabihin? Okay lang yan. So, nagsisimula po sa exposure eh. Kaya, grabe. Kaya dapat ang prayer natin, lahat. Nakikita man o hindi, lahat. Kasi hindi ho maganda. So, pag may nakakatagpo tayo mga unbeliever, sinasabi nila, grabe naman yung Diyos nyo, ang corny. Grabe. Ang sobrang higpit naman dyan. Hindi po. Kaya pinagbabawal po ng Diyos yan, kasi alam ng Panginoon, mapapahama ka dyan. Wala naman ang Diyos naman nagsasabi. Hindi. Kaya pinagbabawal niya dyan. Kung bawal noon, bawal sa... Kasi sabi ng Panginoon, anak, pag ikaw ay tumuloy dyan, maniwala ka sa akin. May kalalagyan ka. Matindi ang resulta po niya, no? So, ito po dapat maintindihan po natin, no? Kaya, minsan, yung mga sugal, anong ginawa nila?
Ako po yung napadibati patuloy ako eh. Kasi ang kanyang pinag-aanuhan, yung sugal, hindi, ano yan, libangan lang yan. Sabi ko, hindi yan libangan. Hindi yan libangan. Oh. Hindi yan libangan, sabi ko, mali yan. Oh. Pipilitan niya, hindi kasi ito, ginagawa lang naman namin to na ano, kapag mga pampalipas oras. Sabi ko, hindi po pampalipas oras po yan. Sugal po yan. Kaya dito makita po natin na kapag pag-pray din natin yung ating mga bata, may pinupuntahan po tayo doon mga bata, ganyan po yung problema ngayon. So, bata pa po sila, ayan, siguro maganda, matanong niya si Cyril, siya nagkikwento, no? Grabe, bata po sila dahil nakikita nga doon sa mga matatanda, pati yung mga bata, pag umalis yung magulang, sila naman po yung nagsusugal doon sa loob ng bahay. Grabe, no? In-expose nila yung kanilang pamilya, ganun. Kaya nga sabi ni Peter, mga kapatid, ito sabi po niya, no? Ngayon, 2 Peter chapter 3, 17 to 18, ngayon, ito'y alam na ninyo mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong maligaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa pagkilala sa Kanya ang kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. So dito makita po natin, huwag natin hahayaan na mailigaw tayo. No? Ito po ngayon, titingnan natin. Meron po isang tao sa Biblia, ito po yung naging dahil sa mahina yung desisyon po niya, ito ang nangyari po sa kanya, si Lot. Di ba? Lot, no? Genesis 18. Ito kasi si Abraham tsaka si Lot, magtiyo po ito eh. So sobrang dami ng kanilang mga alagang hayop, yung lugar na kanilang pinagpapastulan, hindi na sila kinaya. Ay nag-aaway-aaway na po sila doon sa kakapiranggo ng mga damo, ng mga puno, mga tubig na inuman. Kasi kung libo-libo na ho yan, talagang iba na ang usap. Sabi ni Abraham, tayo na may mag-anak, pamangking kita, tiyo mo ko. Nag-aaway yung mga tao natin, ganito na lang gawin natin. Maghiwalay tayo. Kapag ikaw ay pupunta sa silangan, dito ako saan? Ano ba yung kabaliktaran ng silangan? Kanluran. Sabi ako, ikaw sa kanluran, dito ka sa silangan. Doon ako sa kabila. Sabi niya, ikaw ang bibigyan ko ng pili. Ang ginawa ni Lot, tumingin siya. Sabi niya, sige po. Ay, nung nakita niya, doon sa Sodom at Gomorrah, ang ganda po ng lugar. Matubig, ang daming halaman. Yun nga lang, ang sabi po ng Biblia, Genesis chapter 18, tignan niyo the Lord said, the outcry against Sodom and Gomorrah is so great and their sin is so grievous. Sa Tagalog po yan, no? Kaya sinabi ni Yahweh, ang Diyos na nagsabi, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodom at Gomorrah. Napakalaki ng kanilang kasalanan. Ang ganda ng lugar, kaso masama yung mga tao. Alam mo yung ginawa ni Lot? Pinili niya pa din yun. Okay lang, masama. Yung lugar na pinag-uusapan, di naman yung mga tao eh. Alam niyo yung mga ganun, mga kapatid, ganito, no? Marami po, kahit mga Christian, ang kanilang desisyon, economic lang. Pera-pera lang po yan. Paano ka dadalo? Hindi pinag-uusapan niya. Maganda sweldo rito. Dito ang hanap buhay. Wala kang dadaluhan dyan eh. Hindi na nila kinukonsider yun. Hindi na nila kinukonsider, hindi na nila iniisip, paano yun? Ano mangyari pag sunod mo? Sa palagay mo, kakayanin mo yan. Hindi na nila iniisip yun eh. Bakit? Ang pinag-uusapan lang dito, trabaho eh. Pera. Ganon, pera lang. Ganyan na nangyari kay Lot. Ang pinagtinitingnan lang niya ay para doon sa kanyang kabuhayan. Pero hindi niya iniisip kung ano mangyayari sa kanila doon. Kaya nga sabi ko, huwag ka nang pumasok, huwag mo na subukan. Hindi ka makakalabas din ng buhay. Ganyan po yung kwento po niya. So ngayon, di ba, narinig naman natin Sodom Gomorrah, no? Yan, sige. Biruin mo, isipin mo kapag ang lugar pala ay sobrang sama, katakot-takot na yung sumbong. Sabi ng Panginoon, nakarating na sa akin yung report eh. Grabe, umiiyak yung mga taong binibiktima nila. Sabi niya, napakalaki ng kanilang ginagawa. Narinig ng Diyos yung mga sumbong ng kanilang binibiktima. So, ang desisyon po ni Lot, it's more of material, not spiritual. Wala hindi niya kinoconsider eh. Maraming ganun eh, no? May trabaho na po ako. Paano ka mag-church? Hindi, may trabaho ako. Hindi po magkakaigihan, mga kapatid. Hindi kasi pera lang po dyan, eh, no? Hindi lang pera yan. Now, despite of the wickedness of the place, kahit gano'n sobrang sama ng mga tao, pinili pa rin ni Lot na tumira doon. Titingnan natin, mga kapatid, titingnan natin, no?
alam niyo po, sabi po sa sa 2 Peter chapter 2, 7 to 8. Yan, 2 Peter chapter 2, verse 7 to 8, no? Sabi po ng Biblia, no? Ngunit iniligtas ng Diyos si Lot, isang taong matuwid na lubhang nababagabag sa kahalayang ginagawa ng masama noong panahon niya. Tama, naghihirap ang kalooban ng matuwid na taong ito sa kasamaang masasasya araw-araw habang siya'y nakatira doon. Grabe! Yung araw-araw na lang sabi niya, sobrang sama naman ng mga taong ito. Nababagabag talaga sila at hindi niya matanggap. Nakakasuka yung mga ginagawa ng mga tao dito. Titingnan natin mamaya, no? Pero anong ginawa niya? Hindi naman siya umalis doon eh. Tuloy-tuloy din lang siya tumira doon. Pero araw-araw nakikita po niya yung kasamaang ginagawa ng mga tao doon. At hindi matanggap ng espiritu niya. Kasi tinuturuan siya ni Abraham eh. Pamangkin, sumunod ka sa Diyos. Iyan yung katwiran. Talagang grabe. Tamo ha? Lubhang nababagabag ng mga nabagabag ng kahalayang ginagawa na masama nung panahon niya. Grabe. Mga kapatid, naghihirap ang kalooban ng matuwid na taong ito sa kasamang nasasaksiyan. Pero mo araw-araw, ganun nakikita niya. Sugalan, inuman. Araw-araw yun. Kaya yung bata pag lumaki, okay lang yan. Okay lang yan. Kasi na-expose na po siya, no? Tingnan nyo ha, na-expose si Lot. Na-expose si Lot. Kaya nga sabi po dito sa Jude 7. Wala pong chapter kasi isang chapter naman yung Jude. Sabi po niya rito, no? In a similar way, Sodom and Gomorrah and the surrounding towns gave themselves up to sexual immorality and perversion. They serve as an example of those who suffer the punishment of eternal fire. Di ba? So, alalahanin natin, din ninyo, sabi po dito, na ang Sodoma at Gomorrah at mga karatig lungsod ay nalulong sa kahalayan at dilikas na pagnanasa ng laman, kahit sila pinarusahan sa apoy na hindi namamatay bilang babala sa lahat. Okay, so ito na yung picture. So, nagsisimula lang po sa ganyan. Exposure eh. At dapat kung ganito, may binulong sa'yo, tapos medyo, anong dapat ginawa? Dapat dyan, tumigil ka. Dapat ganun pa lang. Sinintensyahan mo na. Hindi. Di marites na. Di ba? So doon pa lang dapat, doon pa lang, red flag na. Sandali. Hindi tama yan. So una, sila po ay hinayaan nilang ma-impluwensyahan sila ng masama. Sabi po rin, no? Di ba? Tapos, dito makita po natin, pangalawa, sabi po dito, no? Yun na, tumatayo na po sila sa daan ng mga makasalanan. Yung, pag sinabi mong tumayo dito, yung una kasi yung payo, influence. Yung walk, not in the counsel, walk in meanings influence. Yung stand po to, ibig sabihin, you imitate. Kita mo ha, una, kwento-kwento lang, exposure, ngayon susunod, ginagaya na. Ginagaya na. So, pinag-aaralan mo na ngayon yung kultura. Pinag-aaralan mo na ngayon. Kaya yung iba, may mga salitang, mga salitang, grabe, no? Di ba? Kaya yung yung LGBT po, mga kapatid, yung homosexuality po, tsaka lesbianism, yung pagiging tomboy tsaka bakla, yan po ay learned behavior. Yan po ay napag-aaralan. Inaaral lang po yan. Kasi na-expose na-expose po siya So, it's a learned behavior. Learned behavior Di ba? So, una, may influensya lang. Ngayon you start imitating. Ginagaya mo na siya. Okay. Sige. Titingnan niyo po Di ba si Lot, tumira doon. Araw-araw niya nakikita yung kasamaan. Gabi, nababagabag ang puso niya. Hindi niya matanggap. Klase mga tao ito? Sobrang sama. Grabe naman. Pero hindi naman siya umaalis. Sige. Papakita ko sa inyo, no? Okay. Yung sumbong, dumating na sa Diyos. Alam mo, ginawa ng Panginoon, bumaba siya. Ay, sisentensyahan na niya yung lugar Tignan niyo, Sabi po rito, number 2. English po ito, no? Yung Tagalog ang ating babasahin. 19. Di ba, may sumbong? Sabi ng Panginoon, bumaba siya. Nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel yun
Nakaupo si Lot sa may pintuan ng lungsod. Pagkakita niya sa kanila, tumayo si Lot at sinalubong sila. Nagpatira pa siya sa harapan ng mga anghel, mga Ginoo, wika niya, inaanyayahan ko po kayo sa amin, doon na po kayo maghugas ng paa at magpalipas ng gabi. Bukas na ng umaga kayo magpatuloy ng paglalakbay. Ngunit sumagot sila, huwag na, dito na lang kami sa langsangan, magpapalipas ng gabi. Oh, tema, gusto nila doon sa labas lang. Sabi ni Lot, ngunit, pinilit niya ang mga ito, kaya't sumama na rin sila sa kanya. Nagluto si Lot ng tinapay na walang pampaalsa, yan, walang lebadura. Naghanda ng masarap na hapon at kumain sila. Nang matutulog na sila. Tama ha? Diyan mo makikita, bakit pinipilit ni Lot, huwag kayo doon sa labas. Dito kayo sa loob namin. Mamaya makita nyo bakit. Nang matutulog na sila, pinaligiran ng mga lalaking taga Sodoma ang kanyang bahay. Lahat ng kalalakihan sa lungsod, bata at matanda ay naroon. Tama, bata at matanda ha. Tama, lalaki ha. Pasigaw nilang tinanong si Lot, nasaan ang mga panauhin mong lalaki? Ilabas mo at makikipagtalik kami sa kanila. Ano po ito? LGBTQRSWXYZ. Matanda, bata, lahat immoral po. Sa English po yan, kung babalikan po natin, sabi niya, ilabas mo, we want to have to sex with them. Isipin mo yun. Mga lalaki yun eh. Di kaya anghel mga lalaki ang ano niyan, masculine po form yan. Ang gender po niya sa Hebrew at sa Greek eh. Oh. Ang ginawa ni Lot, ay sandali, mga kababayan, isinara ang pinto. Lumabas siya. O, tema, lumabas siya. Temo. Tingnan nyo, mga kapatid, yung nag-exposure po nila. Sinabi niya sa mga tao, huwag mga kaibigan, napakasama ng gagawin niyo gagawin ninyong iyan. Ako'y may 2 anak na dalaga. Tama ha? Sila na lang ang ibibigay sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang gusto ninyo. Ang nakakita ng tatay ganito, ay bulok na din. Sabi niya, huwag na po itong bisita ang i-rape nyo. Ito ng anak ko, mga babae naman ito eh. Oh, yeah? Oh. Sila na lang ibibigay sa inyo at gawin niyo sa kanilang gusto. Huwag lamang niyo galawin ang mga lalaking ito, mga panauhin ko sila at dapat ko silang ingatan. Wow! Yung bisita ngayon ang ingatan yung mga anak, hindi. Tinan mo ha? Tinan mo yung takbo ng isip na rin niya. Nagsimula po sa ano eh. Ano sa kanta? Simula sa patikim-tikim eh. Oh, diretso! Oh. So, dito makita po natin mga kapatid, no? Yan, no? Oh, di ba? Huwag mga kaibigan, napakasama. Nakita nyo, napakasama daw. Ano yung ginagawa niya? Hindi, masama din naman yun eh. Imbis na iligtas niya yung kanyang pamilya at yung mga bisita niya, hindi, ang ganda po ng offer po niya. O, sige, ganito na lang. O, wag na niyong galawin ito. Ito, may mga anak ako dito. Sila na lang abusuhin ninyo. Grabe. Saan nakakita na nga? Bakit nagkaganon si Lot? Yun na nga po eh. Yung exposure niya sa kasamaan eh. Pati yung utak niya, na gano'n na din. Oh. Na gano'n na din po siya. Wala na, immoral na rin po eh, no? Diba? Ano nangyari kay Lot? Ginagaya na rin po niya yung kultura ng mga nakikita niya. Ay, wala tayong magagawa eh. Kasi nagsimula sa sa impluensya lang eh. Kaso hindi niya sineryoso. Ngayon, lumalala po sila ngayon. Yan. Ito na po yung susunod. O, kita nyo? Dati, bisita ka lang. Pakinig-kinig ka lang. O, ngayon, ano ka na? Yung gaya-gaya. Ngayon, hindi. Double cards na kayo. O, ganun na. Wala. Sama-sama na tayo. Ganyan na. O, ganyan na. Ganyan na. Ganyan na sistema ngayon. Kaya nga sabi po dito, sabi ng salitaan yun, nor sits in the seat of the scornful. Yung tao daw na ito naman susunod, no? Una, impluensya lang. Yung ginagaya mo, ngayon hindi na. Ano na kayo? Tropa-tropa na po tayo dito. O, tropa-tropa na sila. O, kasama na no? Ganyan po siya, no? So, you start joining, yung pangatlo po, so you start joining, sumama ka na sa kanila, siyempre, gusto mo na yung sila kasama palagi. Ngayon, di ba, lumabas si Lot. Sabi niya doon sa mga hindi, wag na, rapin na lang po niyo aking mga anak. Tingnan natin kung ano nangyari. Tutuloy natin kwento. Tuloy na natin. English po ito. Nilalagay ko kasi para pag
Yan. So how this evil influenced the wife of Lot? Ay, ano na natin? I-Englishin na natin. Okay, di ba? Sinabi ni Lot, o sige, ito na lang mga anak ko. Huwag din mga bisita ko. Sa palagi mo kayo, papatulan nila yon? Bakit? Ay, mga bading nga eh. Ay, siyempre, ayaw nila ng babae. Ay, sabi nila, 9, get out of your way. Oh, get out of our way. They replied, this fellow came here as a foreigner. Sabi niya, ikaw, di ka naman taga rito ah. Sabi niya, no. Tapos, papapel-papel ka na para ikaw yung namin, yung judge namin dito, ikaw magdi-decision para sa amin, no? So, sabi niya, alam mo, kung sila ay dudurugin namin, talagang aabusuin namin, mas masahol pa dyan ang gagawin namin sa iyo. They kept bringing pressure on Lot and move forward to break down the door. Talagang gustong pasukin yung bahay. Sisirain yung pinto eh. But the men inside, yung mga angel, reached out and pulled Lot back into the house and shut the door. Ang ginawa niya, hinatak na namang anghel si Lot papasok sa bahay. Inilak ngayon yung pinto. Ay wala, sisirain na. Kagulo na, tinan niyo ha. Then they struck the men who were at the door of the house, young and old, with blindness. Binulag nila yung mga yan, yung mga LGBT, so that they could not find the door. Para sila. The two men said to Lot, do you have anyone else here, son-in-law? Sabi niya, meron ka ba bang mga kasama dito, mga manugang? Diba, no? Sabi niya, anak na lalaki, anak na babae. Sabi niya, or anyone else in the city who belongs to you, get out of here. Sabi niya, lumabas na kayo dito. Bakit? Ano sabi niya, no? Sabi niya, because we're going to destroy this place. The outcry to the Lord against the people is so great that He has sent us to destroy it. Sabi niya, umabot na sa nagdesisyon na ang Diyos, wawasakin ang lugar na ito. Kaya kayo'y lumayas na dito at talagang madadamay kayo. Sabi niya, no? So Lot went out and spoke to his son-in-law. Yung asawa ng kanyang mga anak. Ano sabi nun, no? Who were pledged to marry his daughter, and he said, hurry, get out of this place because the Lord is about to destroy the city. But his sons-in-law thought he was joking. Ano naman nakain nyo? Nalipasan yata kayo ng gutom eh. Diba sabi, seats of the scornful? Yung pinagtatawanan pagdating, winawarningan ka na, tawasan. Ay, grabe. Ikaw talaga, ha? Wala man lang maniwala. Ano sabi doon? With the coming of dawn, gabi po ito hanggang sa yung sunrise. Ano yung sunrise? Ano yung sunrise? Magbabadaling araw, the angels urged Lot, Harry, grabe, magdamag na tong grabe. Harry, take your wife and your 2 daughters who are here, or you will be swept away when the city is punished. When he hesitated, ayaw ni Lot umalis eh. Yun ang problema sa atin eh. Grabe na yung nangyayari, ayaw pa rin natin umalis. Ayaw pa rin natin eh. Alam mo, ayaw niya umalis eh. Nagdadalawang isip pa. Totoo ba ito? Ano sabi dito? The man grasped his son, alam mo, hinawakan na siya, and the hands of his wife and his 2 daughters, and led them safely out of the city, for the Lord was merciful to them. Alam mo ang ginawa? Kinaladkad na po sila. Bakit? Alam na nitong mga anghel na to, anong gagawin doon? Mamamatay po kayo. Alam niyo mga kapatid, may mga tao nasasabihan tayo. Nasabihan tayo. Bakit? Pinadadala sila ng Diyos kasi naawa ang Diyos, mapapahamak ka. Amen po ba? Pero wala eh. Nagtatawa lang sila. Nagtatawa lang sila, no? Bakit? Naawa ang Diyos sa kanila eh. Kaya nga tayo pinadadala, pinagsasabihan tayo eh. Di ba, no? Di ba natin na-realize yun yung awa ng Panginoon sa atin? Anak, mapapahamak ka dyan. Ay, kinaladkad na po sila, talagang hinawakan na kasi ayaw din ni Lot na. Isipin mo, grabe, no? Diretso natin. As soon as they had brought them out, di na ilabas na doon sa lugar ng Sodom, no? Sabi niya, flee for your lives. Tumakbo na kayo. Don't look back. Yun ang utos. Walang lilingon. Diba, no? And don't stop anywhere in the plain. Flee to the mountains or you will be swept away. Sabi niya, malayong malayo. Doon kayo sa bundok. Madadamay kayo. Sabi niya, walang lilingon. At ito na yung mga kapatid, diretso na. By the time Lot reached Zoar, the sun had risen over the land. Naku, talagang tirik ng araw. Ibig sabihin, talagang magdamag po ito. No? Then the Lord rained down sulfur
on Sodom. Ano po yung sulfur sa Tagalog? Asupre. Tinignan ko po, bakit sa impyerno may asupre? Di ba? Sabi po dun burning sulfur Ito palang sulfur, isa asupre, ito pala isang chemical na nakakapaso. Nakakasunog. Di ba? Nakakasunog pala ito. Na pag ikaw ay na ano nito, ay wala, sunog ka. Ay pinaulan na Oh. Mula sa langit, nagpaulan ng Diyos ng asupre. Ay, nakakasunog yan Kaya nagtataka ko, ba't sa impyerno, ang laman ng impyerno, ito ay may asupre. Noong Friday, may isang mami, sinisira niya yung kanyang ina. Sinisira niya kanya, ayaw. Sabi, dito na ako sa impyerno, doon yung mga kaibigan ko, magiinuman daw gano'n. Kaso, ay di may nagturo nga, sabi nung isang pastor, narinig nung nagsishare sa kanyang anak, sabi niya, sa impyerno walang aircon, walang electric fan. Kinuwento niya nga sa ina niya. Alam mo, mami, yung narinig ko yung preaching ng pastor, sa impyerno daw walang aircon, walang electric fan. Di pinagtawanan siya. Alam niyo mga kapatid, ilang linggo, inisip-isip ng matanda po yun, nasa impyerno, walang aircon, walang electric fan. Sabi niya, anak, tatanggap na ako, wala palang aircon sa electric fan sa impyerno. Opo, yun yung kwento. Kung tutusin, napakasimple naman Abay, nabagabag daw siya Hindi raw niya, kahit na natutulog siya, naalala niya, walang aircon at saka walang electric fan. Hindi kainin. Paulit-ulit daw, pinapaalala sa kanya ng Panginoon hanggang sabi, anak, sige, dahil wala palang aircon do. Ayoko do. Hindi, totoo po yan. Yung kanumento. Kaya medyo, masaya nung Friday. So, pinaulanan ngayon ng Diyos. Ito ngayon. Paano nagkaroon na epekto ito sa buhay ng asawa ni Lot? Kay Lot, kita na natin Naging na siya Wala na siyang moral din yung sa asawa. Tingnan natin Dinurog ng Panginoon. The entire plain, destroying all those living in the cities. Lahat ng buhay. Sino unang-unang mga pinatay doon? Yan alam mo na. Tatanungin ko sino unang mga pinatay doon. Sino? Di ba? And also the vegetation. Alam mo, dinamay na ng Diyos yung mga tanim. Ay, nasaan na yung kanya ngayong kabuhayan? Di wala. Pati yung kabuhayan na kanyang iniisip, sinama na ng Panginoon. Dapat ganyan, sabi niya. Ubusin ko kayo lahat. Di ba, yun yung kanyang desisyon para pumunta doon, magkapera. Sabi ng Lord, tatanggalin ko lahat yan sa iyo. But Lot's wife looked back and she became a pillar of salt. Ang usapan, walang lilingon ay lumingon Kaya siya naging isang haliging asin. Ito po ang matindi dyan. Ang asawa ni Lot ay wala na sa Sodom Gomorrah. Nakalabas na sila, nakatakbo na Ang problema, yung Sodom Gomorrah, nasa puso na niya. Nanghihinayang siya doon sa kanyang mga kumari doon. Yung mga katongitan niya doon. Tingnan nyo. Di ba? Naapektuhan siya, naapektuhan niya asawa niya. Hindi pa ho yan. Hindi ho natapos yan. Tatapusin natin, mahaba ba? Tatapusin na ho natin para yan. Ito pala yung Tagalog. Sorry. Ito pala. Anyway, sige. Paano ang masamang impluwensya ay naka-apekto sa asawa ni Lot? Yun nga. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya ito'y nag-iisang haliging asin. Bago mo pa maubos yung asin na yan. Ito naman, paano naman naapektuhan yung mga anak niya? Naririnig ng anak niya. Sige, ito na lang pong rapin yung mga anak ko. Grabe, narinig ng ng mga anak ni Lot yun. Tingnan natin kung may Tagalog. Wait lang Parang meron naman Okay, ito Tagalog na. So, patay na si Mrs. Lot. Wala pong pangalan Mrs. Lot lang. Mrs. Lot. So, sa takot ni Lot na natili sa Zoar, sila ng dalawa niyang anak na babae umakyat sa kaburulan at nanirahan sa isang yungib doon. Kasi wala na silang mapupuntahan Sinira na ng Diyos Minsan nag-uusap ang magkapatid, yung parehas babae. Sinabi ng nakakatanda, wala nang natitirang lalaki sa daigdig. Wow! Dami katabi mo, wala na.
O yung iba kasi ano na bumigay na Wala na natira. Oh. Kaya yung iba na hopeless na, wala makarelasyon, wala na raw lalaki. Grabe. Kaya kasi sino na lang dumating. Wala sabi daw, so nag-usap sila. Sinabi na wala nang natitira lalaki sa daigdig. Kasi hindi na sila lalaki. Matanda ng ating ama at maaring hindi na tayo magkaanak. Yun pala yun. Tingnan nyo katindi. Mabuti pa ilasingin natin siya at ating sipingan para magkaanak tayo. Grabe! Nilasing nila ang ama nila ng gabi sa kalasingan ni Lot, hindi niya namalay nakipagtalik siya sa anak niyang panganay. Isipin niyo na, ulit. Kinabukasan, sinabi ng panganay sa bunso, kagabi sumiping ako sa ating ama. Bible po ito Lasingin natin siya uli mamaya at ikaw naman ang sumiping para pares tayo magkaanak. Nilasing nila ulit si Lot ng gabing yon at ang bunso naman ang sumiping. Tulad ng dati, hindi na malay ni Lot ang kanyang pakipagtalik dahil sa kalasingan. Grabe. Anong tawag doon sa anak? Kaya Jun. Nakakalito. Ano yun? Apo na anak? Ano ba kayo? Manuga, nasira yung aking family tree. Kapatid, ganito po ito. Biblical po yan, Saan ginawa? Lasingan Bunga nito, nagdalang tao ang magkapatid. Nagkaanakan ng lalaki ang panganay at tinawag niyang Moab. Siyang ninuno ng mga Moabita ngayon. Ang lalaki rin ang naging anak na bunso, tinawag naman niyang Ben-Ami. Siya naman ang ninuno ng mga Amonita ngayon. Alam niyo po ba itong Moab at Amonita? Ito ang number 1 kalaban ng Israel. Nung sila'y lumabas sa Ehipto, ito yung mga yung ambush, yung alam mo yung mga pirata, mga magnanakaw, yung mga matatanda at mahihina, binibiktima nila. Kaya walang ginawa si Moses, sabi, labanan mo yan at durugin yung mga taong yan. Yan ay mga mapang-abuso. Sipin mo yun dahil po sa kasamaan, kaya nga hindi maintindihan kung ano ba ito. Kung tutusin ka, mag-anak naman na si Lot Pero dahil masama ang impluensya, masama din yung kanilang gawi. Alam niyo ba, dinurog ng Panginoon niya mga yan. Kasi masama sila Di ba? Ang tanong, nakita niyo po ngayon yung impluensya? Kaya huwag niyo sabihin na ano lang yan, hindi. Diyan magsisimula at lalala. Sabi nga sa inyo huwag mo nang pasukin, baka hindi ka makalabas. Tayo po'y mag-pray. Hallelujah. Panginoon, humingi po kami ng tawad sa aming mga pagkukulang. Bagamat itong pag-aaral, medyo mahaba, Lord, pero kinakailangan para maunawaan po namin that sin is a progress. Ano po ito hindi naman to biglaan na lang Ito'y unti-unti hanggang sa isang araw. Di na namin namalayan, ang layo na pala namin sa inyo, Panginoon. At ang hirap na, Panginoong, kumalas. Ang hirap ng kumalas. Pero ang kagandahan nito, Panginoon, yung sabi doon, yung habag nyo kay Lot pa din Grabe. Because He was merciful to them. Kami po'y lumalapit sa aming mga pagkukulang. Panginoon, tulungan niyo po. Na huwag naming hayaan ang aming sarili, ang aming pamilya, aming mga anak, maging ang church, ma-expose, Panginoon, sa kasalanan. Doon pa lang, Lord, talagang dapat amin ang hindi pwede. Mapapahama ka dyan. Baka hindi ka na makalabas dyan. Nagsimula po, Panginoon, si Lot sa isang maling desisyon. Ang inisip lang niya ay kayamanan, pero hindi niya inisip yung kapahamakan na dudulutin ito, Panginoon Diyos. Panginoon, ang prayer ko, Lord, tulungan niyo po. This will serve as warning for all of us. Isinulat pa yung ito sa Biblia May purpose Ang purpose nito, Lord, para babalaan kami, Panginoon, that we cannot play with sin. Hindi kami pwedeng maglaro dyan. Sigurado, Panginoon, meron pong pangit na resulta mangyayari. Salamat, Panginoon, sa inyong salita. Purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpan po natin, Panginoon. Kung nahaba man, pasensya na po. Church, this time po is part naman po para magbigay po tayo sa Panginoon at
Gusto ko pong i-share sa inyo yung Matthew 6:33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. This verse po may fall into our collection of verses, yung mga verse sa Biblia na talagang pinapahalagan natin, maaring sa ulo natin to or hindi. Pero ito po yung nagsasabi na isa sa mga hadlang po ng tao para maging mapagbigay o yung mawalang bahala po ay ang takot. Takot na baka wala pong matira sa atin, takot na baka wala po tayong gamitin sa susunod, takot na baka di tayo makahabol sa deadlines, or takot na baka maubos natin yung oras sa pagsaserve sa Panginoon. At marami pang ibang mga takot sa atin. Pero ang tanong po is, how well do we trust the Lord? How well do we trust to provide us? Pero malinaw po na sinabi ng Lord sa Malakay 3:10, subukin po natin siya, subukin natin. That if we seek first the kingdom of God, we can trust that God will give us everything we need. At dito po natin masusubok kung paano tayo nagtitiwala sa Panginoon. Napakahirap po magbigay, na ikaw mismo po ay wala, na ikaw mismo po ay naghihirap, maraming isipin. Sige po, tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat Lord sa umagang ito, Panginoon, na niremind niyo po kami na ang kasalanan po ay isang progression po. Hindi po to isang click, Panginoon. At ngayon kami po ay dumudulog sa inyong harapan at nananalangin kami, Panginoon, talagang Lord, yung aming commitment sa inyo, Panginoon, sa pagsunod namin. Higit sa lahat, pagbibigay namin ng aming ikapo, Panginoon, at other offerings, Panginoon, ay maging kalugod-lugod sa inyo, God. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, at pagpalain sa mga bagay na wala pa kami, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na talagang matutong magintay, to wait on you, Lord, to you, Lord. Maging, Lord, dalayan ko rin, Panginoon, yung may mga karamdaman. Patuloy niyo po silang hipuin at pagalingin. Ilayo niyo po kami, Panginoon, sa anumang sakit na dulot ng mundo, God. At sa aming pagbibigay, kayo po ang patuloy na kalugdan, kayo po ang patuloy na may taas, at pagpalain niyo po kami, Panginoon, upang maging pagpapala rin po kami sa ibang tao, Panginoon. Salamat, Lord, at dalangin po namin to sa pangalan ni Jesus we pray. Amen. I was lost in shame, could not get past my blame until he called my name.
magandang araw po sa ating lahat. Our special number for today is a song that will remind each of us the greatest love, God's love that overcame the cross to save us. Greatest love that anyone could ever know, that overcame the cross and grave to find my soul. And still I see you face to face, and grace amazing takes me home. I trust in you. With all I am, I live to
you po. Hello. Tayo po ito mayo, magwawakas po tayo sa panalangin. Tayo po mag-pray. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. We live, Lord God, to give you praise. Tama po yun, Lord. Ano mang ginagawa namin, Panginoon, para, Lord, sa kapurihan at para makasamba at magpasalamat sa inyo. Kaya ngayon pong umaga, nagpapasalamat po kami. Pinupuri namin kayo, Panginoon. Itinataas namin ang iyong pangalan, Lord. Ito po yung araw na araw niya, Panginoon Diyos, at namiss namin, Lord, talagang yung mga matatamis na pasasalamat, matatamis na mga salita, Lord, mabanggit namin dahil sa iyong kabutihan, sa inyo pong habag, Panginoon, at talagang kung paano kayo kumikilos sa aming buhay. Ngayon pong umaga, ibinabalik po namin ang papuri at ang pasasalamat, Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Santong Espiritu. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Palapan po natin ang Panginoon. Maupo po tayo para po sa ilang announcement. Thank you po. So once again, good morning po sa ating lahat. And palakpakan naman po natin ang Panginoon. Talaga, ang mga TMI ay talaga mga talented. Ano po? Bukod sa talented, may isang uniform. Naka-uniform, wag kayo. May GC na naman tong mga ito. Nako. Anyways, ano po, so bago po tayo mag-announce ng ating mga regular announcements, ay nais lang po nating i-welcome ang ating po mga visitors ngayong umaga. Kasama po natin ngayon from Palinguak, Jerlina Bolea. Tawa, yan. Nasaan po? Hi, hello po. Good morning po. Welcome po to Trinity Mission International Tipas. And also from Bantila naman, Jade Laika Guzman. Yan. So welcome po sa Trinity Mission International Tipas, TMI Tipas. And hopefully, sa mga susunod na linggo ay makita pa rin po namin kayo. And ngayon naman po ay wala po tayo, hindi po tayo mabubusog ngayong week. Kasi wala pong may birthday this week na September. Wala po ngayon tayo. September, next week pa siguro. Ano po? Anyways, huwag kayong malungkot. Kasi meron naman tayo mga gawain na regular po na kinakonduct sa church. So magkikita-kita pa rin po tayo. Ay, nalungkot. Ay, bigla. Okay, sa atin po mga prayer meetings, ito po ay physical gathering po natin. Ano po? So meron po tayong 3. Every Tuesday po, dito po sa church, 4:30 p.m., meron po tayong kinakonduct na prayer meeting. Every Wednesday naman po, 4:30 p.m. din, dito naman po sa may Bantilan sa St. Vincent Phase 2. At every Thursday ay dito naman po tayo sa may banda dito sa may Sitio, Kalabasahan. That's also 4:30 p.m. So kung tayo po ay free, wala tayong ginagawa, in-encourage po namin ang bawat isa na makilahok, makijoin po dito sa ating prayer meetings. And also, pag Friday, meron naman po tayong online prayer fellowship. So ito po ay ginagawa natin online via messenger group. So kung gusto nyo pong mag-join, pwede po tayo mag-ask ng credentials sa ating prayer ministry leader or sa ating pong mga D groups. Ano po, ang prayer ministry leader po natin si Ate Ishel. And praise God para po sa patuloy na pagkakandak po ng ating TMI Youth Service o ang ating Ignite every Saturday 3 p.m. So palakpakan po natin Panginoon pagkat patuloy po tayong nagkakaroon ng Ignite. So sa mga kabataan natin, attend po tayo dito every 3 p.m. Meron pa ba tayo? Tingin ko wala na po. Wala na tayong regular na announcement. So once again, maraming salamat po sa pagsama po muli ngayong umagang ito. And hopefully magkita-kita po ulit tayo next week dito lang po sa TMI Tipas. To God be the highest glory. Isang palakpak po, pinakamalakas na palakpak muli para sa Panginoon. Pwede na po tayong pumunta sa ating small groups at ang ating po mga servers dahil nag-perform ang young adults girls. Ang magsaserve po ay ang mga nanay. Mothers po ang magsaserve.
Akala nyo may catering service na tayo ngayon, ano. Once again, sige po, pwede na po tayo pumunta sa mga small groups po natin.